Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na Ines sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig niyo na po ba yung kasabihang, hindi lahat ng mabuti ay dapat nating gawin kasi hindi lahat ng mabuti ay kalooban ng Diyos para sa atin. Narinig niyo na po ba? Pues ngayon, narinig niyo na mula sa akin. Seriously, sinasabi ko po 'yan, kasi 'yan ang sinasabi sa atin ng ating unang pagbasang napakinggan. Dito po ay narinig natin ang pagsasalansala o paghadlang ng Espiritu Santo kay Pablo at sa kanyang mga kasama na pumunta ng Asya. And then, sa following verse, pupunta rin sana sila ng Mysia. Ibig nila sanang pumasok ng Bithynia, subalit hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ay parang ang sungit naman ng Espiritu Santo dito. Again, seriously, ano ba naman ang gagawin nila Pablo at ng kanyang mga kasama sa Asia at sa Bithynia? Mag-staycation ba sila? Magbabakasyon ba sila? Do wala namang masama diyan. Eto, may gagawin ba silang masama? Wala. May gagawin pa nga silang mabuti. Magpoproklama sila ng mabuting balita. Pwede rin silang magpagaling ng mga may sakit dyan. Sa kapangyarihan ng Panginoon ay binigay sa kanila. So bakit sila hinahadlangan ng Espiritu Santo? Mabuti yung gagawin nila eh. Bakit hindi sila hayaan? Palagay ko po ang magandang paunang sagot para dyan ay yung sinasabi mismo ng Diyos sa Isaiah 55 verse 9 na nagsasabing, kung papaanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi kayang arukin ng inyong kaisipan. So, ibang mag-isip ang Diyos sapagkat meron siyang nakikita na hindi natin nakikita. Meron siyang nalalaman na hindi natin nalalaman. Kaya ibang-iba rin ang kanyang paraan. Ang concern lang kasi natin ay gumawa ng mabuti. Ang concern ng Diyos, sigit pa diyan. Concern din niya, saan tayo gagawa ng mabuti? Kanino tayo gagawa ng mabuti at kailan natin ito gagawin? Sapagkat ang paggawa ng mabuti sa maling tao, maling lugar, maling timing, ay po pwedeng makasama sa halip na makabuti. Halimbawa na lang ay ang pag-prevent nga po ng espiritu sa kanila na pumunta ng Asya. Which by the way ay pansamantala lamang sapagkat darating ang pagkakataon makababalik si Pablo at ang kanyang mga kasama sa Asya at makapagpoproklama ng mabuting balita. So pansamantala lang. It's just that during that time na gusto nilang pumunta, hindi pa ready ang mga tao. And so God redirected them sa Macedonia at sa kalakhang Europa. And it proved to be a very good idea sapagkat ito ang nagbukas ng mas malawak na misyon nila hanggang sa mabalik nga po sila uli sa Asya kung saan ang mga tao ay handang-handa na. O isipin po ninyo, kung nagpumilit si Pablo at ang kanyang mga kasama, na kahit pineferbrand sila ng Espiritu Santo, nagpumilit silang pumunta ng Asya, malamang sa hindi naging fruitful ang mission nila. And worse, baka napahamak pa sila. Diba? So dito po natin makikita na ang mga saradong pintuan o mga sinasaradong pintuan ng Diyos para sa atin ay hindi necessarily rejection kundi redirection. Hindi necessarily punishment kundi protection. Hindi necessarily setback kundi setup para sa kaniyang mga mas magandang plano at pangarap. Kaya huwag ka sanang masyadong malungkot kung meron kang mga mabubuting plano na hindi natutuloy. Mabuting lakad, mabuting oportunidad, mabuting ministeryo, or mabuting relasyon. Sabihin mo minsan, wala namang masama doon. Sapagkat po pwedeng mayroong mas magandang plano at mas makabubuting plano ang Diyos para sa iyo at sa mga tao nakakasalamuha mo, sa mga tao sa buhay mo. Kaya tigilan mo po yung pagtatanong sa Panginoon na, Lord, ba't di mo tinuloy? Manapa, simulan mo yung tanong, Lord, saan mo ko gusto tumuloy? Kanino mo ko gusto tumuloy? Kailan mo ko gusto tumuloy? Samantala baka naman po nakakaramdam tayo ng pagka-burnout, pagkawalang gana, o pagiging hindi masaya sa isang bagay kung saan feeling natin tayo na stuck na sa isang negosyo, sa isang trabaho, sa isang relasyon. Tapos hindi naman pala talaga yun ang plano ng Diyos para sa atin. Dasal pa tayo ng dasal na sana maging fulfilled na tayo, maging masaya na talaga tayo, magkagana tayo, maging maayos ang buhay natin. Gayong ang parang gusto palang sabihin ng Panginoon sa atin, eh hindi naman yan ang gusto ko para sa iyo eh. Pinipilit mo eh. Kaya napakahalaga po na lagi tayong nagdi-discern, lagi tayong nagninilay, lagi tayong nagdarasal, lagi nating kinakausap ang Diyos
Lagi tayong naglalaan para makinig sa Kanya, hindi lamang para magsalita ng magsalita. Para pwede nating mapakinggan kung ano ang kalooban niya para sa atin. Napakahalaga yung nagiging sensitibo tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Sapagkat sa mga pangyayari sa buhay natin, pwede nating makita kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay natin. Napakahalaga rin na gumagawa tayo lagi ng mabuti, na lagi tayong sumusunod sa utos ng Diyos. Katulad ni Pablo at ng kanyang mga kasama. Kasi kung saan-saan pa tayo pupunta, kung ano-ano pa ginagawa natin na alam naman natin hindi kalooban ng Diyos, mas mahirapan tayong malaman kung anong kalooban ng Diyos. Kung saan-saan tayo nagpapakaligaw-ligaw Gayun din naman sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos kahit na mahirap, kahit hindi natin naintindihan. Pero sigurado tayong yun ang kalooban ng Diyos ay malaking bagay po yun. Para kapag naipaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban ay madali para sa atin ang sumunod. Kasi kung minsan naman hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos, alam natin kaya lang pinipilit pa rin natin ang gusto natin. Hindi na dahil kung minsan sa mabuti yung pinaplano natin, kundi dahil sa pride na natin kundi dahil sa attachment na natin kundi dahil sa naging komportable na tayo at natatakot na tayo na lisanin ang comfort zone natin. Ay, hindi po yan makatutulong sa atin. Tandaan natin, kung minsan ang hadlang sa kabutihan ay hindi lang kasamaan, kundi isa ring kabutihan, pero ating nakakatigasan. Isang kabutihang nakakatigasan natin, kayong kahit alam natin na hindi ito ang plano ng Diyos para sa atin. Sa gayon, hindi na rin nakatutulong yung mabuting yon. Kasi yung pinakamabuti o at least yung mas mabuti, hindi nangyayari. Dahil ang pinipili natin ay yung alam nating mabuti. Mabuti nga naman, wala naman ding masama. Kaya lang, mayroon mas mabuti na kalooban ng Diyos. Merong pinakamabuting kalooban ng Diyos. Kaya sana, ito yung pagdasal natin sa ating banal na misa, ang maging bukas tayo sa tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.補成170多年嚟，Panginoon, alam naming maikli lamang ang buhay. Kaya sana isulit na namin ito, wag na namin sayangin sa mga bagay na walang kabuluhan. Tulungan mo kong laging sumunod sa iyong kalooban upang hindi na ako mag-aksaya ng panahon sa pagtahak sa ibang mga daan. Tulungan mo rin po akong mapahalagan ang mga bagay, ang mga tao na gusto mo at inilalaan mo sa buhay ko. Huwag akong magsayang ng panahon ko sa mga hindi mo laan para sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pahalagahan mo ang pamilya mo, given yan. Pahalagahan mo ang pagiging Kristiyano mo, given yan. Pahalagahan mo ang relasyon mo sa Diyos. Yung dalawang yan. Siguradong yan ay laan ng Diyos para sa iyo. Huwag mo pabayaan yan. Pero tingnan mo rin
ang ibang mga bagay at tao sa buhay mo. Yan nga ba ang siyang gusto ng Diyos para sa iyo? Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa ayaw man natin o sa gusto, may mga bibitawan tayo para may mahawakan tayo. Kaya siguraduhin natin na mas mahalaga, pinakamahalaga ang ating mga yayakapin, ang ating mga pananatilihin sa buhay natin, ang ating mga pahalagahan. Hindi natin kayang makuha ang lahat. Kaya siguraduhin natin na ang mga mas mahalagang tao, pinakamahalagang bagay o tao na laan ng Diyos para sa atin, ang siyang pahalagahan natin at di natin sasayangin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pagkaal. Pain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa gawin mong banal ang mga alay naming yusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring nag-ahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Groceries cost how much now? At least this app gives me something back. It's called the Nielsen IQ Consumer Panel app. Every Kayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janice